Dave POV. Natahimik ako sa sinagot ni Hayes. Kailangan ba talaga iyon? Lahat naman ng tao ay nagkakamali at hindi perpekto. Oo, alam ko, nasaktan namin ang taong nagpahalaga at nagmahal sa amin, pero hindi naman pwede na hindi na kami deserving sa kanila. Lahat ba ng taong nagpaiyak sa mga nagmamahal sa kanila, ay dapat masaktan din katulad nila? Dapat din ba namin maranasan ang sakit na iyon? At hindi talaga deserving? Sino ang mas deserving, kung ganoon? Tanong ko at napabuntong hininga ulit si Hayes. Bro, kung nakagawa ka ng atraso sa isang tao, ay mahirap ka na niya mapatawad. Oo nga, mapapatawad ka niya, pero hindi niya makakalimutan ang sugat na ginawa mo sa kanya. Mananatili itong peklat sa puso nila, pahayag niya sa akin. Hayes Montefalcon is a friendly, mabait sa kapwa at magaan ang loob sa mga tao. Marunong siya magpahalaga sa mga taong nasa paligid niya. Palagi siyang tumutulong sa mga mahihirap at sa mga taong may problema. Alam niya ang tama at mali, matalino si Hayes, pero bakit pagdating sa pag-ibig ay mahina rin siya? Tapos pangangaralan pa niya ako. I'm still searching, Dave. Kung malalaman ko na ang tunay kong nararamdaman sa kanya, why not na hindi siya susundan, right? Nakangising sambit niya, at kumikislap pa ang mata niya. What if ayaw na niya? Biglang sabi ko, naisip ko na yun eh. What if ayaw na nga ni Natanya? Natahimik ulit ako. Alam kong mahirap na kunin ang loob niya. Ikaw ba naman nasaktan ng paulit-ulit? Talagang mawawala na ang tiwala mo sa kanya. Derman Arvath Leo Gracia. I think he's the one who deserving for Natanya, ani Hayes, at mabilis na nag-react ako. No way. Sigaw ko at napatayo pa ako dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Narinig ko naman ang malakas na tawa ni Hayes. Mukhang nang aasar sa akin. Sa dami-rami ng sasabihin ay iyon pa. You love her? Seryosong sabi naman niya. Natigilan naman ako at nahulog na naman ako sa malalim na pag-iisip. You love her, Dave. Admit it, giit pa nito sa akin at mas lumakas ang boses niya sa kakatawa. Don't know, Hayes, nanghihinang wika ko. Hindi ko talaga alam. You love her and you can't still admit it, because you're still under of in denial state. Sumeryoso na naman ang mukha niya nang sabihin iyon. About that man, saan niya nakilala si Natanya? Tanong ko at ngumisi siya ulit. It's creepy when he's smirking. Sanay ako sa Hayes na palangiti at hindi ganito. Matagal na, but according to my own research, nakilala ni Natanya si Derman about 2 days, pang-aasar na sabi niya. Napasimangot ako sa information niya. What the? 2 days? 2 days niya lang nakilala tapos pumayag pa siyang ligawan siya ng lalaking yun. Pag-alit na tanong ko at muling tumawa si Hayes. Chill bro, nag-burst out ka kaagad. Seriously man, what the? He said and laughed. Stop it, Hayes. I'll kick that man. Mabilis na naglakad ako, at hinablot ko ang coat ko na nakasabit lang sa upuan ko. Hey Dave, where are you going bro? Susugod ka. Hindi ko pinansin si Hayes. Pagkalabas ko mula sa loob ng office ko, ay hinarap ko ang assistant ko. How many operations I have for today? Walang emosyon na tanong ko sa kanya. 2 patients sir, sagot naman niya. Call Dr. Andre. He take my operations to the 2 patients. Diretsang sambit ko, at hindi ko na siya hinintay na sumagot at tinalikuran ko na siya. Dave, hey, Dave. Tawag sa akin ni Hayes mula sa likuran ko. Teka lang naman buddy. Hinarangan ako ni Hayes kaya napahinto ako. What? Dave buddy, you need to let her go. Hinayaan mo siyang umalis kasi yun din naman ang gusto niya. Hayaan mo na siya Dave. Sobra-sobra mo nang nasaktan yung tao eh. Tapos susugod ka kaagad. Seryosong sambit niya sa akin. Hey, doctors, Morzand. Tawag ni Hayes nang sabay kaming napatingin kay Morzand. I heard it, ano? I have a good news. Morzand, I don't have time, he cut me off. About Natanya, kung tungkol iyan kay Derm. That's it. Aalis si Natanya kasama si Derman. Natigilan ako. You're not funny, Dave. Hindi naman ako si funny ah. I told you aalis si Natanya kasama si Derman. Hinawi ko si Hayes at mabilis na tumakbo patungo sa kotse ko. Dave, sa airport dali. Sigaw ni Morzand sa akin.
Pagkasakay ko sa kotse ko, ay mabilis na pinaharurot ko ito. Hindi siya pwedeng umalis kasama ang lalaking iyon. Nat Anya POV. Are you sure Nat Anya? Hindi ka talaga sasama sa akin. Baka magbago pa ang isip mo, ani Derman Arvath Leo Gracia. Nasa boses na namimilit talaga siya na sumama ako sa kanya. He's my friend, I meet him in London. Naging client niya kasi ako noon. Derman is a good friend of mine, sayang nga lang dahil palagi siyang bigo sa pag-ibig. Madalas siya naiiwan sa ere. No, just go. May iwan ka ng flight mo. May 10 minutes pa naman before my flight, maupo muna tayo roon oh. Inaya niya akong umupo sa bench, at bumantong hininga na naman siya. Kahit ngayon broken-hearted pa rin siya. Ilang babae na nga ba ang nang-iwan sa kanya? At ilang mga babae na ang dumaan sa buhay niya, na tanging ang kayamanan lang ang minahal ng mga ito. Kayamanan niya lang ang habol ng mga babae. Guwapo naman siya, model type at mabait. Pero sadyang suki sa panloloko ng mga babae. Talaga bang hiwalay ka na sa asawa mo? Tanong niya sa akin sa mahinang boses, at mataman akong tiningnan. Why do you ask? Nothing, baka rin magbago ang isip mo, nakangisi niyang sambit, at alam ko ang nais niyang ipahiwatig. No, may mas deserving pa para sa'yo. Saka nandyan pa naman ang stepsister mo. Bakit hindi mo bigyan ng pansin? Ngising tanong ko sa kanya. She's my sister, mariin na sambit niya, at umiling pa sa akin. Step, anak lang siya ng stepmother mo, and I know she loves you. Of course, she loves me as a big brother, giit pa niya na ikinangisi ko palalo. No, mas higit pa, pangungulit ko naman. I don't want to give that a meaning Nat Anya. Walang magkapatid ang nagkakatuluyan. Alam mo yan, napasimangot ako. Alright, then. But sure ka na ba na ipakasal siya sa kaibigan mo? Hindi ka ba magsisisi in the end? Nope, I know what her best Nat Anya. Ayokong masaktan siya. You already did. Mas masasaktan siya kung ako ang mamahalin niya, because I can't love her back? Seryosong sabi niya, at bumantong hininga naman ako. Life is complicated, maraming dumarating na problema. Okay lang sana kung may time out, kaso wala, nagsunod-sunod pa sila dumating, sambit ko. I checked my wristwatch. 10 minutes was already done, say goodbye Philippines na. Nakangiting sambit ko, at ngumiti naman siya sa akin pabalik. Mamimiss kita, visit me at least 3 times a week, ngising sambit niya sa akin at tumawa lang ako. As if naman ay magagawa ko pa yun. Broken-hearted ka rin, pero napatawa kita ngayon. Hayaan mo darating din ang para sa iyo Nat Anya, saad pa niya at niyakap ako ng mahigpit. I hugged him back at tinapik-tapik ko pa ang likuran niya. Mamimiss din kita, at darating din ang para sa iyo kung bibigyan mo ng pansin ang stepsister mo. Na, matagal pa iyon. Natatawang sambit niya, at kumalas sa pagkakayakap sa akin. I don't want to say goodbye to you. See you later and yes goodbye Philippines. He gave me his famous genuine smile. Baliw lang ang mga babae na nangliwan sa lalaking ito. Siya yung tipong lalaki na hinahanap-hanap ng babaeng matino. Kung may matino pa nga bang babae sa panahon ngayon. Siya ang dream boy ng lahat, pero hindi naman nila ito makikita dahil lang sa pera. Kamustahin mo ako sa stepsister mo, nakangiting sabi ko. Yes po, madam. Aniya at nagsimula ng naglakad. Sana sa ating pagkikita ulit ay makita ko naman ang totoo mong kasiyahan. Ngumiti lang siya sa akin at tumalikod na. Mamimiss ko ang pasaway kong kaibigan. Sinundan ko lang siya ng tingin, habang chin-check ang passport at ticket niya. Pagkatapos iyon check ay hindi na siya lumingon pa ulit, at diretsyong naglakad na. Derman Arvath, nakasanayan na niya kung aalis siya ay hindi na talaga siya lilingon pa ulit. Mag-ingat ka pala, nakalimutan kong sabihin iyon. Tumalikod na ako at akmang maglalakad na nang matano ko si Dave. Anong ginagawa niya rito? Humahanggos na tumakbo siya, at palinggan lingon pa sa paligid. Nat Anya, natigilan ako, hinahanap ba niya ako? Nat Anya. Napapalingon sa kanya ang mga tao, dahil sa kasisigaw niya, ano ba ang ginagawa ng lalaking iyan dito? Nat Anya. Nang makita niya ako ay mabilis na tumakbo siya palapit sa akin. I was shocked when he hugged me tightly.
Napasubsob ako sa dibdib niya dahil sa gulat. Aalis ka. Aalis ka kasama ang Derman na iyon. Hinayaan kitang umalis, pero hindi naman ibig sabihin na umalis ka ng bansa, Natanya. Malungkot na sabi nito. Sobrang higpit ang yakap niya sa akin, na hindi talaga ako makakawala. Sasama ka talaga sa Derman na iyon. Parang batang tanong niya. Saan naman niya nakuha ang balitang iyon? Malakas na itinulak ko siya, at nagulat pa siya sa ginawa ko. You can't forgive me, ha Natanya? Here we are again. Dave, we talked about this already. I want time to think, seryosong sabi ko. Iyan ba talaga ang gusto mo? To take time. Time for what? Space. Move on. Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Dave, gusto ko rin ng oras, Natanya. So, bakit hindi natin bigyan ng oras ang ating sarili, Dave? Oo na ako, kahit labag sa kalooban ko. I think we need a properly talk, just what you wanted, but you can't stop me sa mga gusto ko. Space lang naman ang gusto ko, Dave, don't be stubborn. Fine, properly talk. Dave POV. Fine, properly talk. Naiinis na sambit ko, and she looked at me without emotions. It's hard to read her again. She was collected, she tried to hide her emotions, not to read by others, even me. What do I expect? She hates me because I hurt her. But when I remember something. Are you leaving? Tanong ko sa mahinang boses. Sana hindi. Yes, maikling sagot niya, at bamantong hininga naman ako. She want to leave, but why I don't want to? I'll refuse what she want. Kailangan ba talaga? For myself and for your own good too, Dave. Minsan kailangan ding bumitaw sa isa't isa, aniya at napayuko ako. Ang bigat sa dibdib. Then leave now, malamig na sambit ko. What? I'm leaving but not now, aniya at otomatikong napatingin ako sa kanya. What do you mean by that? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Aalis ako pero hindi ngayon. Then, what are you doing here? Hinatid ko lang ang kaibigan ko, and how about you? Bakit mukha kang nagmamadali kanina? Mapanghamon niyang tanong sa akin at napalunok ako. Mukhang nabasa niya ang takbo ng isip ko kanina. I hate them all. Ano ba ang sinabi nila sa akin? I thought, aalis ka na. At sasama ka sa pilutong attorney na iyon. What are you talking about? Sinong pilutong attorney? You mean, Derman Arvath Leo Gracia. He's not pilot nor attorney, isa siyang producer ng magazine, sagot niya sa seryosong tono. What? Ano ba ang ibinigay ni Hayes na information sa kanya, about that man? And you've just met him about what? 2 days. Then hinatid mo pa siya. Pagalit na tanong ko at umiba ang ekspresyon niya. Gulat. What are you talking about, Benson? He's my closest friend and correction. I met him about years ago. Where did you got that wrong information? Hayes Montefalcon. Aray, narinig ko naman bigla ang boses ni Hayes, at mabilis na tumingin ako sa left side ko, and there. Naroon si Hayes at hindi siya nag-iisa. What are you doing here? Sigaw ko sa kanila, at nagmamadaling tumayo si Hayes na marahil ay nadulas. Long time no see, Benson. Hey, madam, bati nung kasamahan ni Natanya. Hindi ko kilala dahil hindi naman siya importante sa buhay ko. Hi Dave. Hello, madam, ngising bati naman ng pangalawa pang lalaki. You, madam. Maangas na bati naman ng pangatlo. Ni Sin Benson, ngising sambit ni Leo. Natanya, you didn't tell me that your ex-husband, hindi niya dinugtungan ang sasabihin niya, dahil noong tumingin siya sa akin ay ngumisi siya. Shut up, Zafi. Sigaw ko sa kanya at tumawa lang siya. Sinungaling talaga kahit kailan si Morzan, siya ang may sabi na aalis si Madam with Sir Leo Gracia, sambit niya at sinamahan pa ng mapang insultong tawa. And how did you know that? Malamig na tanong ko sa kanya, at tumawa lang talaga siya. Nakakaasar. Sabi ni Montefalcon at nagbigay pa ng maling information about Sir Leo Gracia, natatawang sambit ni. I don't know him. Ha, wrong information ba kamo, Perez? Nakalagay rito sa magazine na piloto at abogado si Leo Gracia, at totoo na nililigawan niya si Natanya. Hayes sabay taas ng magazine na hawak niya. Niligawan.
Singit bigla ni Natanya.at nakarinig ako ng nang-aasar na halakhak nila. Nangunguna si Hayes. Kaibigan niya ako at tinatawanan pa niya ako. And that's Zafi. Sino ang may sabi? Natatawang tanong ni Morzan. Nagtanong pa ang lalaki. Leo, that was fake because this magazine is only one copy who made by Natasha, singit ng seryosong si Bod. Kinuha niya ang magazine mula kay Hayes at inakbayan siya ni Leo. Leo Gracia didn't court ang madam because they are friends and of course those pictures are true. Totoong binigyan si madam ng flowers ni Sir Dermon bilang pasasalamat, I guess so. Buti pa ang isang ito, matino. Pinagkakaisahan yata ako ng mga lalaki. Who's the mastermind of this? Sigaw ko at napaubo si Hayes, at sabay-sabay sila tumuro kay Hayes. Hayes, sorry buddy, aniya at sabay tumakbo. And of course with the help of them. Pahabol na sigaw ni Hayes at tumawa pa. Tumingin ako sa kanilang lahat, at sabay-sabay na umatras saka tumakbo palayo. Hate you, sigaw ko and I raised my middle finger, pero may hamampas sa kamay ko. Napahinto ako. That was rude, malamig na sambit niya, at nagsimulang maglakad. Medyo napahiya ako sa ginawa ko kanina, sumunod ako sa kanya. Minutes, awkward silence followed. Nakarating kami sa parking lot, at saka siya huminto. You better leave now, Dave, we talk some other time, she said in a cold voice. I was disappointed. Why not now? Tanong ko sa kanya, at naninimbang na tiningnan niya ako. Sumaglit lang ako para ihatid si Dermon. I'm still busy at my own business. And I have to finish something, malamig na sambit niya. Fine. Sambit ko at padabog na iniwan siya. I walked towards my car, at walang sabi-sabi na pumasok ako sa loob ng sasakyan ko, hindi kami makakapag-usap. Where's the properly talk? Nagmaneho ako patungo sa mansyon namin, na wala ang gana kong magtrabaho. Napapailing na lang ako at pinipigilan ang mapangiti, kaunting-kaunti na lang. Kaunti na lang ay mapapatawad na kita, pero kailangan ko pa ring sundin ang kagustuhan kong umalis at lumayo na muna sa'yo. Sa inyo ng mga anak natin. Dahil nga sa ngayon, hindi pa rin ako sigurado sa sarili ko, kung kaya pa ba kitang patawarin at bigyan ulit ng pangalawang pagkakataon. I'm still confused, pero kaya ko rin ba siyang kalimutan? Tomorrow is our first wedding anniversary. But I'm leaving at the time. 1 year later. See you later, Daddy. Masayang pagpapalam sa akin ni Margarita. Ngumiti ako at niyakap siya. Behave baby, ha? Knowing you, masyado ka raw makulit at maingay sa loob ng klase nyo, natatawang sambit ko at tumawa naman siya. Oh God! Ang gandang pakinggan ng maliit na boses niya, habang tumatawa siya. Para akong dinuduyan sa ere. Can't promise Daddy, she kissed my cheek at bahagyang dumistansya sa akin. Tiningnan ko naman ang anak kong si Drunk na busy sa pagbabasa ng libro, seriously. Kagabi pa siyang ganyan. Ano ba ang binabasa ng isang ito? Drunk. Oh yes Dad. Sagot niya without contacting my eyes. What are you reading for? I asked him. Something interesting Daddy. Why'd you ask? Tanong niya naman, at hindi talaga nakatingin sa akin. Drunk Benson Daddy's talking to you, at saan ka nakatingin? By that, he closed his book at tumingin sa akin. I'm sorry for my bad behavior Daddy. I'm just busy for reading something interesting. Hindi na po mauulit. Dad, I'm so sorry, aniya at ngumiti pa. I trained them na kung may nakikipag-usap sa kanila, ay dapat doon sila titingin, because before I meet Drunk, nakaugalya niya ang hindi tumitingin sa kausap. That's rude. Apologize accepted, just keep your promise na hindi na mauulit, yun anak, sambit ko at ginulo ang buhok niya. Opo, Daddy, let's go baby sis. Aya niya sa kapatid na tahimik lang na nakamasid sa amin. Tipid na ngumiti siya sa kuya niya. Bye Daddy. Aniya at magkahawak kamay na naglakad papasok sa classroom nila. Pinanunod ko lang ang papalayong likuran ng dalawa kong pinakamamahal, at inalagaan sa loob ng isang taong wala siya. Yeah, she left the day of our first wedding anniversary, and for her, wasn't important anymore. Napabuntong hininga na lang ako, at pumasok na sa kotse ko. I'm sending my babies to the school.
Kinder na sila ngayon, at legal na anak ko na sila. Drunk Benson and Margarita Benson. I named them after my surname without her consent. Bakit pa? Anak ko naman sila. Sa ngayon hindi ko alam kung nasaan siya, at kung saan ba siya nagpunta. Hinahanap ko siya through my powers and connections, pero anong napala ko? Hindi ko mahanap ang taong ayaw magpahanap, and I just hoping na sana bumalik na siya ngayon, because I have the answer of her question. Not Anya sana mahal mo pa ako, dahil alam ko na rin ngayon kung sino ang mahal ko.